map number 1. And now, map number 2 dito sa Black Widow. Let's see kung ang side nga ba ng Vanguard ay makaka-bounce back or Xolo Q, kukunin ulit nila ito sa kamay ng Vanguard with a 2-0 sweep. Minute, first pick off kagad dito kay Bem. Nagkahasik kagad. The Dilim Folix turns it around. Pero nandoon si Minate para ma-overkill ngayon ang nagmamalalim na Vanguard na gusto lang naman kumuha ng Bilabi control. Pick dito galing kay Ikos. Masyado atang malalim yung gustong kubrahin ng Xolo Q doon. And hindi na lang sana nag-hold na lang sila mismo ng pwesto. I stand corrected talaga no Minute and Jake is gonna push this off. Jake get tagged. Magkabila ang atake dito ng Vanguard. And there goes the play. Uy, nako. Uy, isa-isang tumutumba. Uy, muntik pa talaga. Tetsu, buti na lang. Isa-isang tumutumba sila doon. Aaron, kala ko makakita na naman tayo ng Vanguard throw moments na naman. Pero Xolo Q, di araw-araw Pasko para sa kanila. Di sila araw-araw makakuha ng pakonsuelo dito. Vanguard with now a disciplined run for them. Pero how will Xolo Q recover from this? So far, no? Maganda naman yung pwesto. Yep. Napakaganda ang pwesto talaga ito para sa side ni RTA. Knowing they have the control, lalong-lalo na itong si Jake. Nag-overextend agad sila pero hindi nila namalayan na nandun pala sa tabi with a good timing on the side of CLD and Follex also. Andun yung communication nila and the proper execution is there. Pero tatlo sa kanila ang pulado at pwedeng mapurado dahil dun sa casualty na makukuha ngayon ni CLD and SL2 and Min 8 which make it na. Parang hold W lang tayo at spread out natin yung ating mga bala na pwedeng tumama sa mga players ng Xolo Q. And never have I wondered talaga no na how will Xolo Q fight off this double doors no? Wala pa rin talaga tayo nakikita from Xolo Q trying to challenge this even from stage alone no. And ngayon ang depensa nila is to try to get as much as access dito sa may A short. Pero dahil sa default na pinapakita ngayon ng Xolo Q, baka pwede nilang dakuin ang pwesto ngayon ng Vanguard with a very dangerous position dito na kinukubra ngayon din ni Aiden. Naku po talaga. Pre, isang corner pick lang Aiden. Kailangan matalino ka dito. May lamang dito si Ikos. Naririnig na yung paa. Aiden, oh, ang ganda ng step back. Malahar din yun. Teka lang nakapakalupit nun. There goes the smoke. Sabi ni Aiden, pre, mamba-out na ako dyan. Sipin mo yun, pagka-step back sabay alis na agad talaga. Traveling sa idol dun Ganon kalinis pero sabi, clear and good lang daw. Hindi sumobra yung step pero andun pa rin naman yung pag-step in ng mga players ng side ng Vanguard dun sa may LA. Ayun lang. Now, for Xolo Q, make it 3! Mababawi nga ni Bem dito. Yung init ng Xolo Q at Vanguard on a very bad position now for Aiden. Nandoon yung spray, bantay, sarado. Focus lang sa goal ngayon si Jake. Naka-sniper pa man din. Nandoon yung C4, si Ikos nasa may bandang likod na rin. Nasa RS na nga siya. Wala nang choice dito si Aiden. Na i-50-50 niya na yung position dito ni Jake. Isang one hit na lang siya dito, pre. Nakita na nga. Jake gets the pick. And now, Xolo Q back in the game. Ibang klase yung kanilang panimula para sa side ng Vanguard with a huge flick coming here on the side of Jake. Pero Tetsu, andun agad yung casualty na nakuha nila. Pero 5v4 pa rin, napakaagang casualty na nawala ito para sa side ng Xolo Q. This might be a good factor para i-push ngayon nila itong A side. Tahimik lang, no? After a very good pick-off dito kay Minute. Feeling ko Vanguard, they might just go for short. Wala na silang sniper Unless may pumulit dito from Xolo Q. Okay. If a fake out lang ng Vanguard dito with a bit of info gather dito sa may double doors. Aaron! Vanguard! Pinapakaba talaga tayo ng Vanguard, men. Hindi nila malubos isip, pre, kung saan ba talaga sila aatake. Okay, nagsiset up na sila dito sa B Nagbato na sila ng utils. Ewan ko na lang talaga, pa nag-double doors pa sila, pa nag-mid to B pa talaga sila. Papula na nga.
nade. Matatamaan dito si Ecos, pati si SL2. There goes the spam. And pinasok na nga, kaso si Paul X tumba. Wala siyang kasamang umentry. Si Aiden is gonna get the double kill. SL2 and Jake na lang ang natitira. With now a 2v2. Naging 2v1 as SL2 gets the double. Actually, triple pa nga dito sa lobby. Solo Q, 2 strong answers dito kay Vanguard. And hindi pinapalampas ng Solo Q yung momentum nila dito. Minute kakalabanin si Tetsu. Finally, our first double doors and stage fight dito. Bem getting a double as well. And Aaron, ay hindi ko na ma-intake pre yung mga pangyayari. Walang tigil at walang pagbabagal dito sa BG pati Solo Q. Ganun nga talaga yung magiging proseso at mangyayari dito sa ganitong sitwasyon na yes, the side of Solo Q, nandun rin talaga yung nagiging engagement nila na okay, sabayan tayo, barilan tayo dun sa isang location, pero syempre kailangan pa rin mag-ingat dito ng Vanguard. Kasi posibleng ma-pick off sila dito ni Min8, pero napakalalim ito ni Jake. Mukhang umaasim, mukhang lumalalim. Pero paano hindi diskarte niya? Mukhang dalawa agad dun sa may LA. Pero nandun na nga yung casualty Folex ngayon. Min8 also with a fall down. And now, paano makakabawi ngayon? Dahil nakascatter itong si CLD na nagbabantay sa pwedeng mag-lurk dito sa may mid area. 4v2 men. SL2 and Jake. Isang pangarap lang sa kanila makakuha ng control. Pero naubos kagad. 2v4 by the way. Vanguard, nasa kamay nyo na. Naging bato pa. CLD magiging 1v1 pa nga. Naku po Vanguard, kanina nyo pa pinapataas yung blood pressure ng mga nanonood. Paano pa kaya kami? CLD na naman. Oh my God, SL2, napakalupit nga naman. Solo Q. Naibalik na pa nga nila Vanguard. Paano nangyayari to? Yung hindi ko na alam. Nawala na. Naging matigas na ang ulo. Pumipik na kagad sila ng mainit pa men. Kumbaga minsan talaga hindi mo rin talaga alam yung mga sagot sa mga gantong bagay. Pero ngayon, napapansin mo, Solo Q, ginagawa lang talaga nila yung best nila to cover all of the gaps na nawawala sa kanila. And still, Min8 with the first casualty nga na nawala on the side of Solo Q. Aiden as well, kukuha ng isa. Pero still, even yung nagiging gap advantage nila because of the pick-up na nakuha nga dito ni Aiden. At mukhang mabilis na transition to para sa side ng Vanguard. At mukhang ready itong si SL2 dahil mukhang binabantayan niya itong A-site pero binigay niya mismo. Napakahirap to, binigay na. Ako po talaga, Vanguard, man advantage for naging 3v3 bigla. Naku po, babe, pumik out pa talaga siya, men. Wala silang alam. Wala silang alam dito sa short. And CLD, mabilis lang nakapag-react dun sa pwesto ni RTA. Mukhang susunod si Jake dito. Matatimingan ata. Naku po, 1v3. Jake, one shot, one kill. Nag-spam kagad si CLD dun sa A-short. And Vanguard with a revenge round. Pre, ano ba tong macro na nakikita natin from Vanguard? Ibang-iba talaga. And the Solo Q, hindi na nakuha yung early game na pinapangarap nila. SL2, sobrang lalim kagad. Nasa may hat na nga kagad sila ng mabilisan. Ako po. Olex, Bem Tetsu. Makakasalubong si Aiden dito. Naku po talaga, men. Tetsu is gonna get the kill, auto-minate. Kaso nga lang, may mas malaki pang trabaho na kailangan iusad dito ang Vanguard. At yun yung mga pupupush na Solo Q dito sa may RS malapit. Olex, makukuha si Jake. Kaso nga lang, RTA. Kuha rin ng action dito sa mid. Na-cancel na nga yung push. Magre-retreat na nga sila. Kaso makakasalubong nila dito. Yung Dubai Defense ang Aiden dito, hindi nila alam. Dahil si SL2, pati na nga rin si Ecos. Nice double para kay Aiden. And this is just the tip of the iceberg, pre. Pag nakakuha ng kill dito sa RTA, isa lang yun sa 5 buhay para sa Vanguard. 1 minute and 20. And there goes the clock. Tumatakbo ngayon. Aiden will now be getting the kill. And Vanguard, 4-3, nasa kanila ngayon ulit ang lamang.
Ito yung nagiging pattern natin para dito sa laban na ito. Once na ma-pull down or makuha agad itong si Min8 up against the side of Tetsu na kung saan ngayon, itong si Tetsu low on HP. Pero syempre, nandun pa rin talaga yung mga players ng Exolo Q na pwedeng gumawa ng magandang paraan. In order for them to do that is to control the A short na mukhang nakuha agad nila. And SL2 again, napaka-husay niya mag-hold dito sa kanyang location. And as of now, short is being controlled para sa side ng Exolo Q at mukhang sandwich ata at mukhang naiipit yung mga players. Pero Aiden, 2K ngayon. Wow. Wow talaga, men. Wowza talaga. Parang nakikita ko na talaga the Exolo Q after weeks of trying to board review Vanguard. Etong Black Widow na sana talaga Vanguard with a very with a convincing 3-0 start or ganun pa talaga kainit. Na-cancel kagad ng Exolo Q yung momentum ng Vanguard all because of their pick-off game at pati na rin yung pagbasa ng mapa. All of this is punishing for Vanguard. And my God, Aaron, SL2 talagang lumilinya sa lalamunan ngayon yung Vanguard, yung mga plays ni SL2. Ang sakit talaga eh. And ultimong si Tetsu pati si Aiden talaga na gustong pumik at gustong mag-lurk. Napipigilan talaga. And now, there goes the plant. Isang retake situation para sa Exolo Q na manggagaling pa talaga sa RS mismo ng Vanguard. I think they're going long. May sniper control pa rin naman dito. Ang Vanguard kaso nga lang, Tetsu! Patalon-talon kami, hindi ka kuneho. Buti na nga lang si Aiden. Pinagpala ng malupit na tutok at magaling na istilo ng crossfire. Buti na lang talaga may Aiden dito sa Vanguard. Kung hindi, huli na naman ang Vanguard na kotlaking Exolo Q, men. Hindi na nga nila nakuha yung clutch angle na hinahanap nila. One more before we go to the second half. Opo, eto na, napakadelikado ito para sa kanila. Pero syempre, kailangan pa rin naman talaga nilang isipin kung paano makabawi from the side of Vanguard. Knowing the side of Exolo Q, mukhang nahirapan sila from the round kung saan napanalo nga nila yon because of the duel between the crucial players on the side of Vanguard. Pero ngayon kasi, alam natin na ito ay isa sa mga successful map ng Vanguard. Pero now is the time to adjust for the side of Exolo Q dahil dun sa may short, may pwedeng makuha agad sila. Polex up against the side of Jake, pero mukhang si SL2 ay nagpatumba agad early on pa lang dito sa ating round. Now this is Exolo Q's position to take over, no, men. Kahit wala na si SL2 dito, the fact na kaya pa rin nila mag-set up ng choke point dito and parang ganun nga. Tumitesting na naman ng pick dito si Tetsu. Ilang beses nang challenge si Min8. Palagi na lang nagwawagi. Kaso nga lang, Min8 nandoon sa may bandang track to depensa. Kaso ang lakas ng pinapaulan dito ng Vanguard. Jake nakikipaglaban dito sa RS. Makikipag-re-challenge ka siya. Aiden is gonna get the kill. We head to the second half, pre. Na napakalaki naman ngayon ng Vanguard Exolo Q. Isang mabagal na naman na first half galing sa kanila pero nakita na natin to, Aaron eh. Nakakatroba tignan yung ganyang scoreline. Alam mo yan, Aaron. Yan yung scoreline na binaliktad para maging 10-8 kanina sa Ankara. Totoo lang. Kumbaga, dyan talaga na, hindi naman sa sinasadya, dyan mo magiging alam na, okay, it's time for the side of Exolo Q na magpakilala muli from the map number 1 na naging performance nila. Pero si Bem kasi, medyo nagiging low-key lang siya for this first half of the game. Pero Aiden also, nandun yung mga engagement nila. 2K para dito kay Ikus. Pero 6-3 score. Dun sa may gitna, isa yung mapapatay. Pero Min8, maganda at malalim na positioning para dito kay Ikus. Bem, Volex. Okay lang ang pwesto nila. So na-punish si Bim. Open ngayon ang pwesto ni Fall X-Men. And now, tamang bantay lang dito sa window kung sakaling sabi ni Min8 pati ni Igos, no? Pwede kaming manggaling dito sa B. Tapos if-fake out nga namin, may kalaban naman dito si Min8 na si Fall X pa yung nababawasan. Abangan ata, abangan. Kaya ngayon, Cold versus Cold, Cold versus Cold! Wow! Naku po, Fall X! Ang kukuha sa bungo ni Min8. 2v1. Igos, men, nasa iyo
nga ba ang pinagpalang kinatatayuan ngayon ng XQ? Nandoon yung C4 men, sa may bandang A-shirt lang. Kailangan niya munang hanapin si Paul X dito. Men, life advantage sobrang taas. Almost 198 combined yan, pre. Pero nandun na si Ikos. Naspatan na nga nila. Double pick. Antayin mo lang, Tetsu. Double pick nila yan. And there goes. Kasi hindi pa natamingan nila dito si Ikos. Pipick na nga nila kaagad. There goes one. And there goes two. Ikos with the clutch. Once again, Vanguard fumbles, pre. Dito nagsimula yung naging kwento natin. Talaga. Dahil dun sa mga ganong crucial wins on the side of X, Solo Q, and now Vanguard with this insane clutch na parang inulit lang nila. But different map. Ito na nga ba yung magandang pag-bounce back at pagbangon muli ng X Solo Q dun sa kapagkatalo nila ng first half. SL2 also and Aiden. 1-for-1 trade. Again, Salvatore, nakikita mo itong si Ikus. Mainit na agad yung simula pa lang dito sa round na ito. Pre, hindi naman sa Makati naglalaro yung Vanguard pero mapapakamot ka na lang talaga no? Lahat ng miyembro ng Vanguard, kamot ulo And another win here for X Solo Q. One more para matay. My God, Vanguard got lost in translation. Saan ba tayo nagkulang sa pagpapaalala? Vanguard, double pick. Hindi na natin nakikita. Tetsu, unang biktima sa aggression ngayon ng X Solo Q. Susunod naman si Paul X. Susunod naman si CLD. Isa-isa na naman silang bumipik, Aaron. Isa-isa na naman. Tigi-tigisang palo kayo sa coach nyo mamaya. And there goes Aiden. Na-corner siya doon. Wala siya magagawa. Flawless round from X Solo Q. Vanguard na naman ngayon ang caught-lacking X Solo Q 3 consecutive rounds. Iba ang agimat ng X Solo Q dito. Kumbaga may agimat sila up against the side of Vanguard na hindi mo talaga matinag-tinag. At ngayon, nakikita natin yung positioning ng mga players ng X Solo Q. Pupush around nila agad at penetrate nila at kokontrolin nila yung A long. Pero ang problema, iba yung magiging plano ngayon ng X Solo Q. So this gonna be a disadvantage para sa side ng Vanguard dahil medyo lack yung kanilang mga position. Pero ngayon, fill in na ala yung mga gaps. Pero ang dami pa rin talagang kailangan tignan para sa side ng Vanguard in order for them to win this. Kasi X Solo Q, nangyari to kanina, 5 consecutive rounds. Nakakuha ulit sila ng mga panalo. At katulad dito, si Aiden pa yung pulado. Si Aiden pa talaga yung madadali dito. Na siya na nga yung may, kumbaga, God spot na talaga no? Kasi pwede niyang kubra yung God box mismo ng B, pati na rin yung double doors. Pero Bem, huwag ka munang pumik. At sa wakas na timing, ganyan na ka. Kaso 1-for-1 lang yung trade. Polex makikipaglaban na double pick nga siya. Ganyan, mag-double pick. Sabi ng X Solo Q. And there goes Tetsu once again. Yung duguan doon sa pwestong maganda. Nahuli na sa wakas ng X Solo Q. Aiden, titira na nga lang na mag-isa dito. May 1 HP. Grabe, hawak na yung tagiliran niya ka. Aiden, kitang-kita ng buong sambayan ng Pilipinas. Nabali yung paa mo. Natapsilog ka, pre. Naku po. Natalipok. Natapilok. Natapsilog. Napilayan si Aiden. Kailangan muna ng konting na naman hilot ng Vanguard. Kung ano mang pambabarang ginawa ng X Solo Q sa seryeng to. Effective na effective, men. Ayun na. Pero nakabawi ngayon sila, Aiden, Tetsu, and Polex. The big three ngayon na nagpapakilala sa atin na mukhang ibabawiin nila yung pagkatalo na round na yun. Pero Ikus and SL2, isa sa mga players na nagbibigay ngayon ng magandang kulay para sa kanilang team. At posibilidad na ma-turn around pa rin nila ito. Yes, nandyan si SL2. Pero yung C4 kasi wala pang umahawak sa kanila. Pero yung location ng mga players ngayon ng Vanguard is napakalalim at medyo alanganin na kailangan nilang mag-doble ingat. Okay, so SL2. Man, this has got to be tilting for Vanguard. Knowing na their goal from the start of Impact was to go 14-0 in maps and to prove that there is no gap between Impact and Masters. Pero ngayon, inuunti-unti na sila ng X Solo Q dito. Nakita na natin to kanina, Aaron. X Solo Q, 3 consecutive rounds. Tapos kita tayo din ng Vanguard. Nakita ko na to
Men, yung kwento na to sinulat na ng mga writers to ng Crossfire na ito yung mangyayari. Tapos Exolo Q yung mamumuno dito. Unless may sumira sa studio talaga ng mga scriptwriters ngayon na gumagawa ng kwento na Exolo Q pati BG, iibahin naman nila yung kwento ngayon. Vanguard naman yung babawi, men. Pero tinan natin kung gaano ba kakunat at katigas ngayon ang Vanguard pagdating sa depensa. Sobrang lalim kagad na pwesto dito ni CLD na pwede niyang pwestohan kagad si Minute pati si Jake. And with now Aiden na nakabantay lang dito sa may bandang water, okay lang din naman. Vanguard in a bit of a odd position. No way nababasa na Exolo Q, men. No way magro-rotate sila doon sa nag-iisang Aiden na nakabantay. No way, man. Eto na ata yung hinahanap na play. There goes the 2 kills here for Exolo Q. Hindi pwede to mangyari. Ayun na. Naku po, nabasa na parang bukas na libro ng Exolo Q. Yung Vanguard, nahanap nila yung least populated na site na pwedeng cover Icos. Napakalalim na kagad. He's gonna pick it up. Mananalo siya sa laban niya kay Bem. Polex na natitira. 1v4. Polex, how could you retake this, man? Wala ka ng utils na pwedeng iba to. Min 8 aggressive pick. Yung 1v4 na nga nila to. Napaka-init kayo na Exolo Q. Galit na galit. Gustong manakit. Exolo Q Foundation round 8-7. Wow. Kumbaga, hindi lang pang map number 1 yung prediction na 10-8 score. Posibleng ito nga ba ulit yung magiging similar playstyle but different execution dun sa nakikita natin nung map number 1. Exolo Q, ibang klase talaga yung performance nila because of the confidence from the side of Icos na nakakuha nga siya ng 2v1 clutch at dun talaga nakakabawi at dun na isusulat ng mga writers natin na okay, i-clutch mo to sa gantong round at ngayon babalik muli para sa side ng Exolo Q ang kanilang kalamangan. Pero Vanguard ngayon, handa nga ba sila? Andyan si CLD to shut down the crucial player din na kailangan natin tignan. Pero uy, mukhang naibabalik nila yung momentum para sa side ng Vanguard. Yun na nga. Icos and RTA, na-testing nga na ng clinic dito na tinayo ng Vanguard sa B. No, Aiden, nandun lang. Ayaw niyang pikan dito ayaw niyang pikan dito, no? Ayaw niyang pumik-minute, makikita si Bem dito. Ewan ko na lang talaga. Ewan ko na lang kung maging 3v3 pa to. Aaron, nakakabato kung ikaw ang Exolo Q. This is getting kinda out of hand, pre. Pero Vanguard, you have to admire, no, pre? Walang nag-hard pick sa kanila no? They're taking it very safely. Timing na lang talaga yung nagpapamalas ng sitwasyon ng Vanguard. Naku po, Aiden! Makikita! NXQ! Sila lang ngayon ang lamang sa tao dito. Polex and CLD, dali-dali sa pag-rotate. Magiging 2v1. Nice crossfire setup dito by Polex. CLD! Naku po, man. There goes the nade. No po, Vanguard, fumble na naman. Yung crossfire na na-setup. Napipigilan na nga. CLD, laban kay Min 8. Sniper versus A. He gets the headshot. Wala mo nang magse-celebrate na Exolo Q na series point na nga. Vanguard, tatablahin muna yung laban. Ito yung pinaka-inaabangan natin, yung open play from the side of CLD. Isa sa mga players ng Vanguard na kailangan mo talagang i-look forward sa mga gantong moment at kung kailan kailangan mo siya, ready siya to take out the players ng Exolo Q. At ngayon, napapansin natin, similar playstyle but different gameplay. Sino kaya ang makakakuha ngayon ng match point or map advantage? At this point, 8-8 score. Pero mukhang etong si Jake ang unang makakuha ng kill on the side of Aiden. Which is Aiden ngayon, 19 kills sa kanyang pangalan. At grabe rin yung inaambag niya as of now para sa kanyang team. Lang yung tapang ngayon ng Vanguard. Wala na silang alas na pwedeng idala sa mesa ngayon para masabing kaya pa nilang pigilan ng Exolo Q. Window effort dito galing kay Tetsu. Mapipigilan ka agad. Jake lalasunin si CLD. One more round, Aaron. One more round. Tigil ang pangarap ng Vanguard na flawless ang kanilang takbo dito sa Impact. Naharap na nga nila ang kanilang kamatch, pre. Exolo Q. One more round. 5 kills away. Exolo Q, sila
ang sasaksak sa tagiliran ng Vanguard, pre. Tapos may dugong tatagas dito sa Vanguard. Kahit ultimong napakataas na ng pwesto ng Vanguard. Tinakbo, inakyat, pinagpawisan ng X-Solo Q. Itawid yung Ankara na yun. Paano pa kaya tong Black Widow na to? Ang hirap Deja nito. vu na naman ba? 10-8 or 9-9? Aaron, ni isa sa dalawang yon hindi pinapangarap ng Vanguard, men, kasi meron pa silang kayang itawid dito. CLD defending it off. Lamang ang Vanguard ngayon, pre, and there goes Vanguard with now a 4v1. We are now 1 kill away from going to overtime. Napakahirap to para sa kanila. Kailangan yata nilang tiintindihin sa mga ganitong sitwasyon. Mukhang ayun na nga, overtime is the answer para sa side. Dito ko napapansin yung kani-kanilang mga crucial point na kung saan paano nga ba nila napapanalo yung mga bawat round. It's because of the players na nag-a-outstand dun sa kani-kanilang mga play na okay, it's all about us. Depende na yan sa kung paano natin na-execute. Pero again, this is gonna be the overtime. Malalaman natin if Vanguard will secure this, may map 3 tayo. Pero kung X-Solo Q, sila yung pinakaunang team na makakalaglag or makakuha ng 2-0 sweep pa up against the side of Vanguard. So let's see ngayon, Salvatore, kung paano yung diskarte nila. Pero X-Solo Q eh. Like, for the first half, dito sila nag-struggle eh. Knowing na strong side naman tong GR, sobrang pabor ng mga pwestong na kaya nilang i-occupy. Yung util usage lang talaga ng Vanguard yung pumigil sa kanilang mga kuha ng crossfire. So ngayon, X-Solo Q with now a chip on their shoulder rather. This is now a very struggle power dito para sa XQ. Knowing namin na ito yung simula nila, ito yung simulang pwesto nila, nadali sila ng 3.63. Ayun na nga! Jake in SL2! Wow! What a massacre dito sa short A! Wow! Ubos ang 4! Vanguard! Wala nang ibubuga kundi si Tetsu na nga lang. Tetsu na may hawak na AWM. RTA masyadong malayo. Pre, there goes the pick here by Ikus. Vanguard, nabasa na naman ng X-Solo Q. Oh no, ibang klase yun for the side of X-Solo Q. Importante sa lahat na makita talaga yung ganung performance from their team. And knowing that the side of X-Solo Q, nakita nga natin yung magandang pagbawi
Post, 4 yung nawala doon. Si Tetsu pa nga yung nag-isip na, men, apakabagal wala pa masyado nangyayari Lurk kaya muna ako. Nagulat na lang siya, men, 4 na yung lumabas na pangalan sa kill feed Ganun kabilis talaga yung strategy, and the mindset here is to get the initiate fight. Katulad naman dito, Ikus ngayon makakuha ng isa, pero definitely a 2-for-2 trade para dito sa dalawang teams natin. Xolo Q, what will be the plan? Dahil si Tetsu ngayon, kinat off guard niya agad yung isa na pwedeng mag-rotate at promotekta dun sa B side. SL2 and Min8, Salvatore, makikita ngayon natin dedepensa. Xolo Q, 2v3. Retake scenario, Min8. On a possible angle na pwede siyang kumuha ng isa, preferably Aiden or CLD. Ayan na nga, iba yung inaangulo kinukuha na nila. But CLD is gonna push it off. Kaso nga lang pre, hindi nakapag-re-challenge doon si Min8. 1v2, SL2, kanina ka pa kumaklatch. Nangangalati yung buhay dito ni CLD. CLD nagre-reload, kaso nga lang. Nabawi din kagad ni CLD yung pwesto niya. Tie game na naman tayo, Aaron. Wow, ibang klase yung naging sagot ngayon para dito sa side ng Vanguard. Kailangan natin makukuha agad yun with a good proper execution ng side ng Xolo Q. Pero ngayon, parang napakalalim ngayon agad ni Min8. Bilang isang sniper nila, parang mahihirapan ka talaga to overextend or to overcommit dun sa mismong angle na yon. Pero still, Tetsu and Min8, kanina pa nagkakasagutan itong dalawang players na to. Pero for sure, looking at it, dun sa ating minimap, kontrolado ngayon. Napakalalim yung pag-control ngayon ni SL2. Parang ito talaga yung kanyang binabantayan simula't simula pa lang nung sila yung dumidepensa. 5v5 pa rin na pre. Pinaka-passive. No room for error for both teams, men. Wala na silang dapat pinapalampas pa dito kundi yung possible pick-off na pwede mangyari. Yun yung magpapalamang sa pwesto ng dalawang teams ngayon. Hanggang ngayon pre, nakatayo pa din at kalmado pa lang. Wala pa silang attitude na pinapakita. Ultimo, yung pwesto ni CLD pati ni Aiden, hindi pa may expose kagad. 1 minute and 14, tumatakbo ang oras, Vanguard. Marami pa silang options dito. Kukunin na lang agad yung B. Not knowing na tatlo yung pwedeng pumaysa sa kanila with a potential lurk dito galing kay RTA. Nagpapainit na nga. There goes sa setup. Bem, nasa lobby na. Di pa nila nakiklear out yung box dito. Pero dalawa yung nakabantay. Sobrang unconventional. Pero kailangan basahin to kagad ng Vanguard. Hindi pa nabalabas kagad si RTA. But there goes Ikus with a double kill. Napigilan kagad ng XQ. Yung pasok ng Vanguard. Triple para kay Ikus. Tetsu. Nag-iinit ngayon ng Xolo Q. Ngayon si Tetsu na lang natitira. Duguan, basang pusa ngayon na natitirang miyembro ng Vanguard. Kukuha ng isa. May sasama pa siya sa hukay. Kaso hindi niya magpapanala sa kanila. XQ 11-10. Wow. Extending this fight into the second half ng ating overtime. So napakadami talagang nangyari na yun. Iisa-isayin natin yan maya-maya. Pero for now, hindi ko rin pa rin talaga alam kung sino talaga dito sa ating map number 2 sa Black Widow. Kasi, ikaw ba, parang pantay lang talaga eh. Nagkakasagutan lang, nagkakaalaman lang kung ano yung weakness point. Pero iba rin talaga ang side ng Xolo Q ngayon. And ibang-iba talaga eh. Hindi ito yung Xolo Q from the past few weeks in terms of how they macro, in terms of gaano kataas yung macro nila sa kalaban eh, no? Parang Xolo Q, on an individual standpoint, doon sila nag-excel, pati doon sa mga post plans. Pero wala tayong masyado nakita from Xolo Q doon sa macro. More on post plans sila, pati na rin sa chemistry. So, for Vanguard, they really have this sort of power struggle na kanina pa nila na hinahanap, kanina pa nila iniiwasan na, uy, Xolo Q, yung atake nila is kakaiba. Sa Vanguard, wala pa silang sagot doon. And that happened consistently ng mga sunod-sunod pa na rounds. Kaya ngayon, Xolo Q, inaabusan na lang talaga nila yun yung pagiging clueless ngayon ng Vanguard. Napakaganda rin to eh. Kasi alam ngayon ng Xolo Q kung paano yung nagiging defense play ng Vanguard. Yes, on the side of Aiden kanina na maximize agad nila yun, clearing out the 3 members sa pagpasok pa lang dun sa B-site. Pero ngayon kasi, mapapansin mo, andun si Tetsu and CLD with a good initiate backup. Pero andun pa rin naman yung 1-for-1 trade. Napaka-messy nung nangyayari para dito sa side ng Vanguard. But especially, Xolo Q, tatlo yun na wala sa kanila ngayon.
Tetsu with a nice triple kill. And Vanguard, napapalapit na nga. Isang kill para mag 11-11 tayo. Kala mo may sale, hindi men. Bagsakan na ng buhay dito, hindi bagsakan ng presyo. SL2 may hininga pa rin. Hindi pa siya dumuguan pre, hindi niya pa hinahawakan yung tagiliran nyo. Aiden and Fall X napapalapit sa lokasyon niya. And wala dito si Tetsu na doon lang sa may gilid box. Kaso kalamat ang timing siya dito ni Aiden. Solo Q and Vanguard naglalaro lang ng chess. Matihan ng labanan dito ng dalawang teams. Ganun lang rin talaga katikas etong Solo Q and Vanguard, knowing both teams again. And again, non-stop yung nagiging laban natin. Ngayon, iba yung magiging plano nila. Pero pagpasok dun sa may ilong, isa yung mabubura. Fall X ngayon ay tutumba para sa side ng Vanguard. Tumalon etong si Bem. Pero dun pa rin yung trade-off ni Jake. And now, makikita natin, Salvatore, dalawa yung matitira. Si LD and Tetsu. Kakayanin nila kaya? One young gun, one veteran. Kaya nga ba tulungan ng veteran tong young gun na to na wag magmainit? Isa-isa lang. Wala na si CLD. 1v3 Tetsu. 3K kanina. Hindi na mangyayari ngayon. Solo Q. In this overtime pre. Na naman mangyayari. One round away. 5 kills to take home the first ever sweep sa Vanguard. Paul X, ang lalim kaagad. Full blinded dito. And there goes Paul X. Tutumba. RTA with a double. Naku po. XQ nga ba talaga ako na full blind? CLD. RTA, hindi pa tapos. He's gonna get 3. Aiden. Wow, oh my God, man. Solo Q. 2-0 Vanguard.